ikaw ay Diyos ko. Ang Diyos ko na ating pinaglilingkuran, sinasamba, pinupuri mga kapatid, ay ating Diyos. Ang kalingkuran natin yan, O Diyos, ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Sino po dito yung morning devotion? Hinahanap talaga ang ating Panginoon. Umaga pa lang, hinahanap talaga natin ang ating buhay na Diyos, mga kapatid. Kinuuhawan niya ng aking kaluluwa. Hindi lang kasi natin tinanong ang ating Panginoon, mga kapatid. Kinuuhawan natin siya. Lalo na sa init ng panahon ngayon, mga kapatid. Kinuuhawan niya natin ang tubig. Di ba? Na lagi naman natin siyang naiinom. Na hindi naman nawawala ang uhaw natin sa tubig lang kayo, mga kapatid. How much more sa ating buhay ng Diyos. Atin po siyang kinuuhawan. Hinahanap-hanap natin siya, mga kapatid. Pinalabigan ka ng aking laman. Nanalabig ko ba tayo magpunin sa ating Panginoon sa nagpipito sa iyong tuyo ang hanggalupan na walang tubig. Sabi mo sa sa gayo'y tumingin ako sa iyong sa sanctuaryo upang tanawin ang iyong kapangyarihan at iyong kaluwalhatian. Ang anak ng ating Panginoon ay hindi lang mananatili sa kanyang tahanan. Ang anak ng ating Panginoon ay pupunta sa tahanan ng Diyos upang matanaw ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sabi po sa 3, sapagkat ang iyong kagandahan loob ay mainam kayo sa buhay. Pupurihin ka ng aking mga labi. Kaya sa gabi nito, mga kapatid, tayo po ay mag-aalay ng mga awitin po para sa ating Panginoon. Isisinong po natin ang ating pagpupuri sa ating Panginoon. Ang kagandahan loob ng ating Lord ay mainam kayo sa buhay. Kaya pupurihin natin siya sa pamamagitan po ng ating mga labi. Sa gayo'y pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Itong buhay na bibigay sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. Ito din po yung gagamitin natin sa pagpupuri sa ating buhay na Diyos. Dahil sa mundong ito, sa lupang ito, makakapagpuri lang tayo sa ating Panginoon habang tayo ay nabubuhay. Kaya hanggat buhay ka, ibigay mo ang pagpupuri mo sa Diyos. Hanggat buhay ka, isuot ka na yung mga sa ating Panginoon. Hanggat buhay ka, purihin natin ang pangalan ng ating buhay na Diyos. Ikaw ko ating mga kamay sa iyong pangalan, O Panginoon. Aming kang pupurihin. Diyos namin banal, Diyos namin kapila. Narito kami, O Diyos, yung bahay manambahan upang makita. Maraming naman ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, matapos sa Lord God, yung banal na Espiritu. Hayaan mo, O Diyos, na nataas na ang Panginoon. Ang aming pagpupuri sa iyo. Hallelujah! Purihin ka ng aming mga labi. Maraming naman mga kamay, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo. Diyos namin buhay. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw rin ang pangalan ng iyong Panginoon. Salamat, Lord God. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Sa mga nakakataong ito, nakakapagpili kami. Nakakapaghari ng aming pagpupuri. Purihin ka. Purihin ka, Diyos namin kakina. Purihin ka, Lord, halihin ka. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataong ito. Thank you, Lord, for this privilege. Thank you, Lord, for this opportunity. Hindi kami karapat-dapat, O Diyos, pero may isang Diyos na tumawag sa amin. May isang Diyos na nagbigay sa amin ng ganitong mga klaseng bagay. May isang Diyos na nagpalakas sa amin. May isang Diyos na tumanggap sa amin at ikaw yung Panginoon. At ikaw lamang ang Diyos na aalayan namin ang aming pagpupuri. Na aalayan namin ang aming pagsamba. Because we love to worship you. And we're made to worship you, Jesus. Ito po ang alay namin sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo at kaawaan mo kami, O Diyos. Aming kang-aawitan, sasambahin. Samahan mo po kami, Panginoon. At kalugdan mo, paggawa namin ito sa iyong kaharatan. Salamat, O Diyos. Ikaw na ang samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po umawit sa ating Panginoon, mga kapatid. Love to worship you.
Long to see you, Lord, I lift my hands to
Praise the Lord. Purihin ng Diyos, mga kapatid, at magandang kami po sa ating lahat. Kami po tayo sa kawayan po. Ang Panginoon ngayong gabi, salamat tayo. Ito yung mga panahon dapat sinasamantala po natin. Dahil especially nasa huling mga araw na tayo, sabi ng Bible, huwag na natin kaligtaan, huwag natin kaligtaan ng mga ganitong bagay, yung makadalo sa gawain ng Lord. So, salamat sa patuloy niyong suporta, biyaya, and I hope every one of us, mga kapatid, ay talagang niingatan nyo rin yung ating pong mga kaligtasan. So, tama sabi ng Bible, magpalago tayo ng magpalago, mga kapatid. So, kasama po yan sa pagpapalago po natin. Dumalo, mag-aral, manalangin, magpuri, pasalamat sa ating Diyos na buhay. Tayo pong lahat ay manalangin, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming kabong binupurit, sinasamba sa gabing ito. Maraming salamat po sa mga biyayang binigay niyo po sa amin, Panginoon, sa pagtunghay, pagdako po namin, sa pakikinig ng iyong mga salitang banal. Nakabanalin niyo po kami, kausapin, Lord, alisin ang mga hadlang sa aming mga puso't isipan, Panginoon, para makapenetrate na maayos yung mga salita. Patawarin niyo rin po kami, Lord, ang kasalanan po nagawa po namin para po wala maging hadlang sa pagtanggap namin ng iyong po mga salita. Maging aming puso, Lord, ay maging sisidlan, maging lupa para tamnan ng inyo pong mga salita ng mga buto, Ama. Salamat, Lord, ang gamitin mo, tago mo siya, ikaw lamang masilayan, bigyan mo siyang karunungan na nagmumula po sa inyo. Tinataas ka po namin, in Jesus' name I pray. Amen. Una po kayo, mga kapatid. So I hope matapos natin yung last part when it comes to what we are studying in the book of Galatians, chapter 3. So, dito na po tayo, I think sa verse 10. So, the law brings a curse. Yung tawag dito, yung yung batas. Meron talaga yung akibat na sumpa. Check natin maigi, mga kapatid, kung ano yung mga ibig sabihin po nito. Now, in verse 10, for as many as of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of law to do them. But, sabi niya, that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith. Yet the law is not of faith, but the man who does them shall live by them. So basically, mga kapatid, ito yung gustong sabihin sa atin. In verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. So here, specifically, gustong sabihin po dito, give you the background, mga kapatid. Naalala niyo po yung mga naging introduction natin sa book of Galatians. May mga faction po dito na they insisted yung law, they have to embrace kasama nung gospel ng ating Panginoon. So yun yung sinabi ni Saint Paul na hindi pwede yan. Kasi wala naman na justify sa law, walang napawalang sala. Bagkus yung law ay nagmulat sa atin, sa ating mga kasalanan. So malalaman mo na mali yung ginagawa mo kasi may kautusan at walang magja-justify sa atin nun. So pangalawa, yung law, mga kapatid, sabi dito ni Saint Paul, naging sumpayan sa atin eh. Kasi ang hirap nga naman, when you are, especially a Christian, ikaw ay, anong tawag dito, ikaw ay naglilingkod na hindi malaya. Yung dinumero kung tawagin, sinusunod ang lahat ng ito. Ayaw naman din yun ng Panginoon because basically,
Ang Lord, mga kapatid, gusto niya tayong maglingkod with our free will, with the freedom that we have. But when the law is in us, mga kapatid, i-dictate lang sa atin yon, and mangyayari po nun, ginagawa mo siya kasi inuutos. Ngayon, pag hindi mo nasunod yung utos, papasok ang kasalanan. Unlike sa pananampalataya sa Panginoon, gusto ng Lord sa paggawa po natin, pagsunod natin sa Kanya, mahal po kasi natin ang ating Panginoon. Why you are doing your ministry, why you do your ministry, why you come to church. So, yung reason nito, mga kapatid, yung bottom line, because I want to serve God, I love my God. Mahal ko ang aking Panginoon. And that's gonna be the faith that we have. So, yun yung gusto ng Saint Paul na mailagay po sa atin. Now, ano po yung lesson po dito? Makikita niyo po dito, mga kapatid, yung pagiging mature at immature ng isang tao o yung isang mananampalataya. Bakit kanya? Kasi, mga kapatid, kapag ikaw ay mature na Kristiyano, hindi mo tinitingnan ang kapwa mo sa pagtupad niya ng mga palatuntunan o regulasyon. Bagkos, lampas ka na doon. Ibig sabihin, kapag doon ka kasi nakatingin sa mga bagay na yon, ang tendency kasi yan, mga kapatid, madalas makikitaan natin sa palagay natin ng mga mali ang ating mga kapwa. Yun yung nakakatakot po, mga kapatid. And with that, tayo po yung magiging standard. Ikaw yung magiging pamantayan para sabihin na ito yung tama, ito yung mali. Kaya ayaw ng Lord yung ganun eh. Kaya nilagay tayo ng Lord sa iisang hustisya lang, sa iisang bagay lang, manampalataya. Now, pangalawa, sign of maturity, dahil nauunawaan mo ang tao. Kung ano yung kanyang kahinaan, bakit siya nagagalit, natitison, bakit niya nagagawa ang mali. Diba? Bakit kanya? Kasi yun yung sign ng maturity. You are not there to blame anyone. Bagkos, nagkakaroon tayo ng habag sa kanila. Yun yung kakaibahan. Kapag naintindihan po natin yung pinaka gustong sabihin dito ni Saint Paul. Unlike dito sa Galatians, ang mga tao po dito, mga kapatid, nung pinasok ng law, bumalik sila sa una nilang ginagawa. In fact, mga kapatid, yung pagbalik nila, isa yan sa mga naging problema po nila. Yung mga sinabi ko po sa inyo, nagtuturuan, nagkakitaan, ito yung pamantayan, ito yung dapat sundan. Pero pag ikay Kristiyano na advance o kaya matured ang pag-iisip, lagi kang merong pang-unawa. Instead na panghusga, lalagay mo lagi yung pang-unawa. Now, sabi ni St. Paul, curses everyone who does not continue in all things which are written in the book of law to do them. So this is one of the hardest part, mga kapatid, in serving the Lord Jesus Christ, kapag tayo po ay nasa ilalim ng batas. Now, hindi po masama ang batas, mga kapatid. Salita yun ng Diyos eh. Salita yun ng ating Panginoon. Parang ganito, may konstitusyon tayo, di ba? Nung ginawa yung konstitusyon natin, yun yung naging standard ng Pilipinas. Hindi po yun masama. Tama po yun. Kaya lang, ang nagiging problema, mga kapatid, halimbawa, ito yung konstitusyon natin. Yan yung magiging doktrina ng Pilipinas. Nakasaad po yan, mga kapatid. Kailangan sundin ng tao po yun. Pag hindi niya nasunod, may kaakibat pong parusa po yun, mga kapatid. So, yun yung simpleng analogy lang dito. So, yung mga doktrina, mga aral, mga palatuntunan, mga regulasyon, ang batas, nagbibigay po yun sa atin ng maayos na pamumuhay. Kaya lang, pag hindi mo nasunod, yun yung problema. May parusa. Diba? May mabigat na parusa. Kasi yun yung sinasabi ng batas. Sa ibang bansa, I think sa Saudi, kapag ikaw ay nagnakaw at medyo mabigat ang naging kasalanan mo sa pagnanakaw, pinuputulan po sa kanila ng kamay. Diba? Pinuputulan ng kamay. So kasi yun yung sinasabi ng batas. Hindi masama yung batas. Ginawa po siya, mga kapatid, para makaiwas tayo o umiwas sa kasalanan.
Kaya lang dahil nakita tayo ng Diyos na mahina at hindi natin mapagtatagumpayan, kawawa po tayo, mamamatay tayong lahat. Kaya dumating yung Panginoon sa atin, sinave po tayo doon. May sumpa kasi mga kapatid, yung batas. Kaya yun yung sinasabi ni Saint Paul. Next, which are written in the book of law, but that no one is justified by the law in the sight of God. Walang napawalang sala. Lahat tayo sa pagtupad sa kautusan, walang napawalang sala. Kasi kahit tuparin mo yung kautusan, likas sa atin ang pagkakasala. Halimbawa, meron silang 613 laws. Mga utos yun ng ating Panginoon. Pero tayo, meron tayong likas na kasalanan na nagagawa. Yung mag-isip nga lang ng hindi maganda sa kapwa, kasalanan po yun eh. So, mahirap mong tumbukin sa isang Kristiyano, uy, ikaw nag-iisip ka ng masama sa akin ha. Hindi kasi hindi mo nababasa yung isip nun eh. Nagigets niyo po? So ano yung basic point dito mga kapatid? Sa law, kahit pa masunod mo yun, may kasalanan ka pa rin magagawa at hindi ka nun madya-justify. Hindi ka nun mapapawalang sala. Magiging mayabang lang ang isang tao kapag sa tingin niya nasusunod niya yung mga bagay. Second, sa 10 utos ng ating Panginoon, siyam doon masunod mo, ang isa hindi, nagkasala ka pa rin. Maiimpyerno pa rin po tayo. Kaya wala talagang na-justify, mga kapatid. And it's all about by the mercy and grace of the Lord Jesus Christ. Kaya tayo ay napawalang sala. Ano po yung ginawa ng ating Panginoon? Yung ginawa niya po sa cross of Calvary para po tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Wala kang ibang gagawin kundi maniwala doon, panampalatayanan mo yun. Na yun yung nagligtas sa atin. Nagigets niyo po? Wala kasi tayong gagawin o ambag para tayo maligtas. But with the salvation that we have, listen, with the salvation that we have, meron tayong salvation, may gagawin ka para yung salvation mo ay mapanatili mo at lumago. Yan ang problema ngayon mga kapatid. See, niligtas tayo ng Lord, kaya lang meron naman tayong gagawin. Tandaan nyo sa salvation ng Lord, wala kang inambag para maligtas ka. Naintindihan nyo? Pero nung ikay niligtas ng Lord, may gagawin ka para yung kaligtasan na meron ka, manatili sa'yo at mapalago mo yun. Naintindihan ninyo? Yun yung crucial. Kaya dito, ang galing ng introduction ni St. Paul. The just shall live by faith. Because no one consistently obeyed the law. Nilagay talaga ng Lord yung pinaka-special na bagay. Kailangan mong manampalataya sa Kanya. So sa pananampalataya, mga kapatid, sabi ng Bible, nakita niyo yung term, the just shall live by faith. Diba? Kung ikay matuwid sa harapan ng Lord, araw-araw yun. Araw-araw nabubuhay tayo sa pananampalataya. Yan yung simpleng inutumbok. Yet the law is not of faith, but the man who does them shall live by them. Ang law ay hindi siya sa pananampalataya, but the man who does them shall live by them. Okay? Ngayon, ang Israel, mga kapatid, sila pa rin ay sumusunod sa Torah. O sa Torah kung tawagin. Sa law of Moses. Kasi hindi naman nila niyakap ang Bible talaga eh. Old Testament sila, mga kapatid. Sabi niya, okay lang yun. Yan yung kanilang ginagawa eh. Ano ba sabi sa Tagalog? 12. At ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon. Yun na nga yun. The just shall live by faith. Now, the next thing, mga kapatid, pinasok ni St. Paul si Abraham. Okay, sabi niya sa verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, curse is everyone who hangs on a tree. Meron kasing batas ang mga Hudyo, kapag ikay, alam mo yun, yung nagpatiwakal, o kaya nakahang ka sa puno, yun, yung nakapako ka, sumpa po yun eh. Si
si Judas Iscariote, di ba nagpakamatay po siya? Yung pagpapakamatay niya, yung sumpa po yun eh. Kasi sa batas, actually under pa sila ng law during that time eh. So, nung si Judas ay nagpakamatay, may sumpa po sa kanya eh. Okay? Kasi curse is the one who hangs on the tree. Siyang nakahang, nakabitin bang ginamit yan? Binitay. Nakabitay o binibitay ay sumpa. Okay, ano po yung punto po dito? Sabi niya, Christ has redeemed us from the curse of the law. Ang simpleng point po dito ni St. Paul, tapos na tayo sa batas. Bakit? Mula nung si Kristo'y pinako sa krus, di ba nakahang si Lord? Yun yung tumapos sa atin, mga kapatid, sa kautusan. Yung sumpa ng kautusan, kinuha ng Lord yun. Naiintindihan niyo po? Kaya yung pagpapapako ng Lord sa krus, o nung pinako siya sa krus, hindi po yung simpleng trip-trip lang. Hindi yun yung simpleng, okay, pasalin mo to, ipako ka dyan. Hindi. Lahat po yun naka-align sa programa ng Diyos. May maayos po, mga kapatid, na sinusundan ng Panginoon. Bakit? Kasi doon sa pagpako niya ng krus, maraming pwedeng paraan ng kamatayan. Bakit pinili ng Lord ang pagpapapako sa krus? Pwede naman siya, mga kapatid, sa ibang uri ng kamatayan eh. Pwede naman siya tusukin na lang ng mga Roman soldiers. Yung sa paghakupit, mga kapatid, pwede na siyang mamatay doon sa daming slashes noon. Ano pa? Pwede siyang pugutan ng ulo. Actually, mga apostles, pinugutan ng ulo karamihan sa kanila. Ang daming paraan. But because it is written, mga kapatid, may prophecy sa ganyan, na kailangan yung sumpa ay mawala. Yung sumpa sa atin mawala. Kaya yun yung nangyari sa Lord. Kaya yung pagpapako sa Kanya sa krus, hindi po yung pagpapapako lang sa Kanya. Isa po sa inalis po doon, yung sumpa sa iyo. Eh, iba nakakalungkot man isipin kung makasumpa-sumpa kayo, mga kapatid. Diba? Makasumpa ka, eh ganun-ganun na lang. Inalis ka na nga sa sumpa eh. Ayaw na ng Lord na nandun ka nabubuhay. Minsan mag-ingat po kayo. Kasi yung vow natin sa Lord, seryoso po yun. Pag Lord, sumusumpa po ako, Panginoon, di na po ako malilate. Di ba? Sumusumpa po ako, magsisimba na po ako ng tuwing linggo. Sumusumpa po ako. Sabi ng Lord, inalis ka na nga doon, binabalik mo pa yung sarili mo doon. Sabi niya gano'n, mabigat yun. Pag di mo natupad, may mabigat na kaparusahan sa iyo. Okay? Sabi niya, huwag ka na lang sumumpa. Gawin mo na lang yung nararapat. Kasi sasalto ka pa dyan eh. Okay? Now, the next thing, dito niya pinasok si Abraham. That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Nakita niyo, mga kapatid, yung connection. Ano po yun? That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Bakit kanya? Si Abraham, hindi po siya saklaw ng batas ni Moses. Nauna po si Abraham eh. Sa pag-aaral, nasa 430 years ang pagitan po nila, mga kapatid. Higit pa yata kung daw nagkakamali. Sabihin natin mga ganun, ang tagal nun. So bago dumating si Moses at bigay sa kanya, mga kapatid, ang kautusan ng Lord, si Abraham, mga kapatid, nauna na sa kanya. At si Abraham, may pangako na siyang tinanggap sa ating Panginoon. Meron na. At doon sa pangako ng Lord kay Abraham, doon tayo naka-align. Si Abraham, mga kapatid, ay panggagalingan ng lahat ng mga anak ng Diyos. Whether that you are a Christian, lahi, panggagalingan ng lahi na gusto ng Lord, Hudyo, mga kapatid. Yung mga Muslim, galing din kay Abraham yan eh. So, yung lahat ng nasyon sa mundong ito halos, tayo, naging father natin si Abraham through faith, not by nature. Ang Israel, by nature, mga kapatid, kasi Hudyo yun eh. Although si Abraham, mga kapatid, wala pa namang Hudyo talaga, wala pang Israelita nun. Kasi si Israel, si Jacob yan eh. Si Jacob.
So si Jacob, mga kapatid, lahat ng lahi niya, Israel. At lolo niya si Abraham, tatay niya si Abraham, mga kapatid. Kaya doon sila naka-align. Kaya lahat ng anak ni Israel, anak niya yon. So labas tayo doon. Sila ngayon yung isang parte sa pangako ng Lord. Tayo, saan tayo naging kabahagi? Sa pananampalataya. Saan? Sa ginawa ng ating Panginoon sa Cross of Calvary. So ano po yung puntong doon, mga kapatid? Wala tayo sa pangako. Hindi tayo anak sa pangako, mga kapatid. Hintil po tayo Ang mga hintil, kawawang nila lang po yan. Kahit na bilyonaryo ka, pag hintil ka, panggatong lang tayo sa impyerno, mga kapatid. Bilyonaryong panggatong ka lang sa impyerno. Hindi ko alam kung parehas ang amoy nun, mga kapatid, sa isang pobreng hintil. But ang point doon, wala talaga tayo sa pangako. Saan tayo naging nakakabit sa pangako ng Lord? Mga kapatid, nakabit tayo sa pangako ng Lord kay Abraham din, nung si Abraham naman sa kabilang banda ay nanampalataya sa Diyos. Sa pangakong yon, nanampalataya tayo, doon tayo nagkakonek sa Panginoon. Naintindihan nyo na po, mga kapatid? Yan ba kayo? Hindi talaga tayo kasali. Kaya minsan may mga tao, Kristiyano, nag-iinarte sa buhay. Daming mga tanong sa Diyos, lalo na yung ibang mga sa Western people. Actually, kahit sa atin ang daming mga reklamo, ang daming mga, oh Lord, ba't ganito ang buhay? Alam nyo, yung maintindihan mo lang, inaccept ka ng Lord para masama sa pangako, ang laking bagay na nun Panalo ka na doon. Pero ibang mga Kristiyano, kung makadrama at makaarte, di ba? Yung iba mas malulupit. Wala talagang pakialam. Yan yung mga nakakatakot. Kaya dito, sa pag-aaral po natin, mahihimasmasan ka. Bakit kanya? Kasi unang-una, wala talaga tayo sa kaligtasan. Nagets nyo? Wala tayo sa pangako. Hindi ka naman lahi ni Israel Saan tayo nagkaroon ng parte? Kung tayo'y kumilala sa pangako ng Lord kay Abraham, sa promise na yun, nanampalataya si Abraham, sa Panginoon, nanampalataya tayo sa Diyos. Yun lang yung connection natin. Church, kaya kung ikaw ay hindi magpapatuloy sa pananampalataya, nililigwak mo yung sarili mo sa kaligtasan. Ganyan kalalim yung pinag-uusapan po natin. Buhay ba kayo? See? Kaya nga yung iba nag-iinarte, ayaw dumalo, inaatupag ang trabaho. Sige lang, ipagmalaki mo yan sa Diyos. Parang sa simpleng salita, ampon na nga lang tayo pa mga kapatid yung makakapal ang muka na parang anak talaga at tagapagmana. Hindi. Sa totoong buhay, mga kapatid, sampid talaga tayo. Yan ba kayo? Kaya nga privilege lang natin yung maglingkod sa Lord. Kaya ang linaw, the just shall live by faith. The just shall live by faith. Yun lang yung magiging trabaho natin. Sa mga pinawalang sala, sa mga na-justify, ang trabaho mo manampalataya sa Lord. At sa pananampalataya niyo, kasama din pagsunod, pagtupad, kasama doon mga kapatid yung pag-aaral ng salita ng Lord. See, binigyan ka lang ng pagkakataon para paglingkuran siya. Intindihan niyo po yun? Buhay ba kayo? Kaya dito, yung Abrahamic promises versus the Mosaic law ni Moses, mga kapatid. In-address dito ni St. Paul yung mga crisis. Kasi yun nga yung problema Etong mga taong ito sa loob ng church, marami dyan Hudyo na nakakilala sa Lord, marami ring mga Gentiles na nakakilala sa Lord. Yung mga teachers ng mga guro ng mga batas, ini-impose po nila na lahat ng hintil, sumanib puwersa sa kanila, mga kapatid. Hindi. Kasi the fact na tinanggap na natin sa Lord, that's it. Hindi na natin kailangang maging Hudyo para tayo ay maligtas. Ang totoo, nagkaroon ng pangatlong partido. Diba? Alin po yun? Yun yung mga Kristiyano. Kasi una, Hudyo tas Hentil, nagsama-sama, si Lord dumating sa atin, naglagay siya ng panibagong tao. Kristiyano ang tawag sa atin. Kaya ang Hudyo, kapag po sila ay tumanggap sa Panginoon, iiwan nila, hindi naman iiwan ng pagka-Hudyo, no? Kasi anak pa rin sila ni Lord, mga kapatid, sa pangako.
But my point, mga kapatid, malalagay siya sa isang simpleng, siguro, ano ba tawag dyan? Dimension? I don't know kung anong tawag dyan. Sa isang pagkatao, tatawagin na silang church. Kaya nga sa rapture, ang i-rapture ng Lord yung church, hindi si Israel. Pero pag ikay Israelita na na-convert sa pananampalatayang Kristiyano, sasama ka sa rapture. Kasi church ka na eh. Naintindihan niyo po, mga kapatid? Okay, ano pa yung matindi po dito? Nang na-encounter po ni Paul, mga kapatid, pinaliwanag niya yung bagay na ito. Kasi yung Galatia, hindi naman talaga sila basically mga Hudyo eh. Ang Galatia, nasaan siya ngayon? Nasa Turkey. Sa isang region sa Turkey. Kaya yung promise ng Panginoon, hindi na lang yun sa Hudyo. Kasama na po tayo doon, mga kapatid. Si Gentile, through faith, at nangyari po yon sa fulfillment, mga kapatid, ng ating Panginoon sa cross of Calvary. So yung plan ng Lord sa salvation, para po sa atin, tandaan nyo po, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa grace, sa gospel, at yun yung ating pananampalatayanan. Naintindihan niyo po? Now, tingnan po natin yung kasunod. Brethren, sabi niya, this is the challenge naman of the promises of the Lord our God. So then now, may promises ang Panginoon. Ano naman yung challenges nito sa atin? Okay, hanggang 18, basahin natin. Brethren, I speak in the manner of men, though it is only a man's covenant, yet if it is confirmed, no one annuls or adds to it. Okay? Brethren, I speak in the manner of men. Though it is not man's covenant, hindi siya man's covenant. Now, to Abraham and his seed were the promises made. He does not say, and to seeds, as of many, but as of one. And to your seed, who is Christ, and this is I say, that the law, which was 430 years later, cannot annul the covenant that was confirmed before God in Christ, that it should make the promise of no effect. For if the inheritance is of the law, it is no longer a promise, but God gave it to Abraham by promise. So nakikita niyo po dito, Tagalogin nga natin, kaking. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Ito sa mga tao na, bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao. Yung pakikipagtipan, gawa lang naman to ng tao. Gayon may pagka pinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagpadaragdag man. So dahil nagtipanan, hindi ka pwedeng magdagdag, hindi mo pwedeng baliwalain. Next, si Lord, ganun yung tipan niya sa atin. Bagamat mga kapatid, tayo yung nakipagtipan sa Lord, di ba? May calling ang Lord kay Abraham. Tinanggap ni Abraham yon. Kung sa atin nga daw sa tao I speak unto men. Kung sa atin nga daw sa tao, halimbawa, nagkasundo kayong magkaibigan, tipanan nyo yun. Hindi ka pwedeng magdagdag doon, hindi ka pwedeng magbawas, hindi nyo pwedeng baliwalain yun eh. Tao pa lang yun. How much more kung ang Diyos? At kung ang Diyos ang katipan mo, medyo mas mabigat yon. Ngayon, kay Abraham nga ang sinabi ang mga pangako. Kay Abraham, sinabi ng Lord yung mga pangako. At sa kanyang binhi, kanino yung binhi? Sa Israelita, mga kapatid. Okay? Hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Yeso Kristo o na si Kristo. So si Abraham, yun yung maigi may pangako siya sa binhi sa Israel. Okay, ngayon pagdating sa atin mga kapatid, ayun na, at ang mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang. Dito tayo ngayon nagkaroon ng connection sa ating Panginoon. So the same, yung sinasabi ko po sa inyo,
kanina. Ano yung kanina, mga kapatid? Ang tanging naging pag-asa natin para nakadikit tayo doon sa pangako ng Lord kay Abraham through the Lord Jesus Christ. Nagets po ninyo? Kaya wag nyo nga alisin si Lord sa buhay po ninyo. 17. Ito nga ang aking sinasabi. Ang isang pakikipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos ay hindi mapawawalang kabuluhan ng kautusan. Bakit? Kasi actually, mas higit ang pangako ng Lord doon sa kautusan. Bakit kanya? Kasi nauna na to kay Abraham, bago pa kay Moses. Ano yung taon? 430 years. Tama? May 430 years nang dumaan bago pa dumating yung kautusan. Although, mga kapatid, may mga batas minsan na nagagawa ang batas, ina-abolish ang mga nakaraan. Pero dahil hindi batas ang ginawa ng Lord kay Abraham, kundi pangako, kaya hindi pwedeng ma-abolish yun eh. Naintindihan ninyo? Di ba may mga batas tayo na obsolete ang gagawin doon na amyendahan. Bobotohan sa plenaryo, hanggang sa Senado, mapapawalang bisa na itong batas na to, magkakaroon ng panibago. Kasi batas yon. Okay? Ngayon sa Lord hindi. Bakit? Kasi pangako yun. Ayan yung sinabi niya, ay hindi mapapawalang kabuluhan ng kautusan. Mas mabigat yung pangako ng Lord kesa doon sa kautusan. Nagigets po ninyo? Ito yung nagiging magandang biyaya po sa atin, mga kapatid. Kaya minsan makikita ninyo, ang Lord talaga, mahabagin pa rin sa atin. Hindi dahil mahabagin ng Lord, hindi dahil sa natutuwa talaga pa rin siya sa atin. Kasi makasalanan nga tayo eh. Kundi meron siya kasing binitiiwang pangako niya sa atin. Pangako niya kay Abraham actually yun. So nanampalataya tayo sa Lord, sa pamamagitan mga kapatid ng pagtanggap natin sa Panginoong Jesucristo, and si Lord mga kapatid, fulfillment po siya saan? Sa mga prophecy, doon pa sa panahon ni Abraham, nagka-connect po siya. Kaya mas mabigat yung sa atin. Kaya mapapansin ninyo, no? Mabait pa rin at mabuti pa rin ng Lord sa atin, kahit na may mga Kristiyanong matitigas pa rin ang ulo. Kaya lang mga kapatid, ang pangakong ito ay may hangganan. Bagamat ang salita ng Diyos ay magpawalang hanggan, pero ang pangako ng ating Panginoon, mga kapatid, ay nadidepende yan kung paano tayo nagre-response. Naintindihan po ninyo? Paano tayo magre-response? Kasi sabi rin ng Bible, naalala niyo yung preaching ng Sunday, you have to work out your salvation. Balikan ko yung kanina sinabi ko, tayo, wala tayong inambag sa kaligtasang binigay ng Diyos. Tama? Kaya lang, nung tayo'y naligtas na, may kailangan kang gagawin. Aambagan mo ngayon yun para manatili sa iyo yung kaligtasan. Palalaguin mo yun para hindi mawala. I-workout mo yun eh. Kaya nga, di ba, naalala niyo yung lagi natin illustration? Mag-workout ka, jogging, magbubuhat, exercise. Workout yun eh. Hindi ka nag-workout para mag-produce ng katawan. Kasi may katawan ka eh. Ang workout mo, kapatid, para magkaroon ka ng muscle, gumanda yung iyong katawan, hindi ka sakitin. Yun eh. Kasi pag hindi mo win-workout yun, magiging sakitin kang tao. Subukan mong kumain na lang ng kung ano-ano. Subukan mong, naalala ko, mga kapatid, nung kumain po kami, kasi di ba nung Sunday, nag-invite po yung isang kapatiran po doon, dahil birthday nung nanay niya, si Sister SP. So, kain kami sa Vikings yata. Vikings, tama. So, ikot-ikot ako na yung pagkain. Nakakaumay din naman. Tapos, pangalawang balik ko, napunta ako sa section ng mga karne. Yung mga lechon, mga ganyan. May baka. Tapos, habang naglalakad ako, titingnan ko, napansin ko po yung sausawan. Hindi ko maintindihan mga pangalan. May pansin ako sausawan, mga kapatid. Alam niyo kung ano yung pangalan? Diablo. Ito ba pangalan ito? Sabi ko, Brad, Diablo, pangalan? Oo, sir. Baka pag eksakto mga kapatid, dumaan si Pastor Joel. Magkasama pa kami. Kasi, sakto talaga. Sabi ko, Pastor, tingnan mo yung pangalan, no? Diablo eh. Sabi ko doon sa yung parang chef nagluluto. Hindi ka pag sinawsaw namin ito, kumain ka, baka lumabas si Satanas. Baka may demonyong lumabas sa amin eh. Sabi ko, nakakatakot tong sausawan na ito, Diablo.
Nakikita niyo mga kapatid. Grabe no, naisip ko lang. Talagang wala na talaga. No? Pati sa usawan, lumalabas ang kaaway. Kaya kayo, mag-ingat kayo. Privilege lang natin yung maglingkod sa ating Panginoon. Samantalahin nyo na. So, balikan ko kayo mga kapatid. Nakakonect. Kaya tayo nandito po ngayon. Kinonect lang tayo ng Lord eh. Okay? Si Abraham, mas mabigat yung pangako ng Lord sa kanya. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, tatandaan niyo po ito lagi mga kapatid ha. Magpasalamat po tayo lagi sa Diyos. Tinawag niya tayong maglingkod sa Kanya. Amen? Ako, yung iba mga kapatid, wag naman. Pero iba talaga, pagmamalaki mo yung trabaho mo, pagmamalaki mo yung ganito mo, it's a form of, alam mo yun, being proud of yourself. Yung mga hindi mo pagsipot sa gawain, inuuna mo si ganito, inuuna mo si ganyan. Ano yan? Isa yan form, mga kapatid, ng pagmamataas sa Diyos. Yung merong invitation sa iyo ang Lord, tapos hindi mo siya uunahin, medyo mabigat yun, mga kapatid, niwala kayo. Isa sa mga ayaw ko talaga. Nakaraan nga ako sinasabihan ng isang head ko, sabi niya, Sir, ikaw na pumunta rito pag seminar. Sabi ko, Ma'am, kailan ba yan? Sabi, linggo to. Hindi ako pwede. Oo nga pala, pastor ka, hindi ka talaga pwede. O alam nilang pastor ako, hindi na ako pwede. Yun yung advantage pag tumindig ka na. Sabi ko, Ma'am, hindi talaga ako pupunta dyan, Ma'am. Kung hapon yan, pupuntahan ko. Tapos ng service. O umaga yan, di, Ma'am. Wala ka bang kapalit? Kahit may kapalit ako, hindi pa na pupunta dyan. Titindig kayo, mga kapatid. Di ba? Kagaya niyan, nag-share si Sister Venus kanina, share namin. Nakapanaginip siya, parang rapture na, no? Hindi. Ano yan? Nakakita ng malapit na akong bumalik. Nasa mga pinto na, nasa baba, maniningil ng utang. Bombay. Hindi, malapit na. Sabi ko, prophecy yan. Diba? Sa huling mga araw, ano yung prophecy? Ang inyong mga binata, mga dalaga, makakakita yan ng vision eh. Tapos, yung mga matatanda, makakapagpanaghinip po sila. Sakto talaga, sabi ko, mga matatanda. Hindi ko naman sinasabing siya yun, mga kapatid. Pero ang dami na pong mga signs. Napakadami na, mga kapatid. Ngayon, ang gawin nyo lagi, samantalahin nyo, makapag-share pa tayo, magamit pa tayo, mga kapatid. Ligligan na talaga ngayon. Hanggat maaari, payayamanin ka ng demonyo, maalis ka lang talaga sa Panginoon. Ibibigay sa iyo lahat ng kaaway ngayon. Maalis ka lang ng kaaway sa presensya ng Lord. Pero syempre, lalagyan mong wisdom. Itong katawang lupang to mawawala na to. Lalo na may edad. Malapit na yan, mga kapatid. Kaya mga may edad-edad na, pag-pray nyo, umabot pa kayo ng rapture. Umabot pa tayo ng 100 years. At least. So, habang may lakas pa po tayo, habang hindi pa pumapantay yung paa natin, samantalahin po natin yung Lord. Salamat po. Tinawag niyo po kami para maglingkod. So, here, yung role ng law sa atin, mga kapatid. In verse 18, ano yung sabi nyo dito? Ay hindi mapapalang sala. Sumipot ang alin? Nang makaraan ng 430 taon, ano pat upang pawalang kabuluhan? Ang pangako? Hindi. Next, in 18, sapagkat kung ang mana ay sa pamagitan ng kautusan, yung mana ay hindi na sa pamagitan ng pangako. That of what? Ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham sa pamagitan ng pangako. See? Yung mana, yung promise ng Lord, yung, ano matawag dyan? Inheritance, yung matatanggap mo sa Panginoon, hindi siya galing sa kautusan. Hindi siya galing kay Moses. Saan siya galing? Galing po siya sa pangako ng Lord kay Abraham. Kaya ulitin ko, no? Ano po yung lesson na maganda po dito? Kaya tayo, mga kapatid, isa sa mga advantages na meron po tayo bilang mga mananampalataya. Tandaan nyo to, ha? As long as you place your faith in the Lord Jesus Christ, laging may pangako sa iyo ang Diyos. Mabuhay ka lagi sa pananampalataya. Intindihan niyo po? 19. Basahin ko po dito, mga kapatid.
So ano yung purpose ng law? What purpose then does the law serve? It was added because of transgressions, till the seed shall come, to whom the promise was made, and it was appointed through angels by the hand of the mediator. Now a mediator does not mediate for only one, but God is one. Okay, check natin mga kabatid. Hanggang 23. Is the law then against the promises of God? Magkalaban ba sila? Sabi niya, certainly not. Hindi For if there had been a law given which had been given life, truly righteousness would have been by the law. But the scripture has confined all under sin, that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. But before faith came, bago pa dumating ang faith, we were kept under guard by the law, kept for the faith which would afterward be revealed. Okay, hanggang doon muna tayo sa 23. Pero kunin natin sa Tagalog, no? So, hindi naman dinismiss dito ni St. Paul ang batas, ang kautusan. Hindi naman niya mga kapatid, kundi simpleng salita, parang nireforma niya, nireframe niya. Okay? 19. Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Ano ba yung kabuluhan ng kautusan? Maganda ang kautusan kasi even David said, di ba, thy law is a lamp unto my path and a light unto my path. Mali. Thy law is a lamp unto my feet and a light unto my path. 119, 105. Thy word pala yun mga kapatid. Ano pa yung mga sabi sa chapter 119? Ang dami po doon. Si David, sabi niya, I hid your words, your law, in mine heart so that I might not sin against thee. Maganda po ang kautusan ng Lord. Aral po sa atin yan. Kaya hindi po siya kaaway ng pangako. Hindi po. Nagtuturo lang sa atin yun. Kung ano dapat para tayo mabuhay. Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Idinagdag dahil, ayan ang dahilan dahil sa mga pagsalansang. Nagsumasalansang ng tao, kaya naglagay ng kautusan ng Lord. Hanggang sa pumarito ang bini na siyang pinangakuan. Sino yung bini? Si Lord. Dumating po si Lord. Pinangakuan mga kapatid. At ito inutos pamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Okay, tignan niyo maigi Ano kabuluhan ng kautusan? Nagmulat sa atin mga kapatid na tayo ay sumasalangsang. Nagmulat sa atin mga kapatid that we are transgressors. Nagmulat sa atin mga kapatid na tayo ay talagang likas na makasalanang tao. So ano po yung punto doon? Ibig sabihin, wala kang may pagmamalaki sa Diyos. Nakuha nyo? Kasi nga makasalanan ka Doon pa lang, titiklop ka na Ano yung pagmamalaki mo? Anong sasabihin mo? Ano yung gagawin mo? Makasalanan ka nga. Lahat ng meron sa atin galing sa Diyos yun. Hininga mo, ipagmamalaki mo. Pera mo, ipagmamalaki mo. Isang pitik lang ng Lord, kaya niyang kunin ang buhay natin. Amen? Now, ano yung naging susi ng Lord? Nagdala siya ng Panginoong Jesucristo sa katawang lupa at siya yung naging tagapamagitan po natin. Next, 20. Ngayon, ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng isa, kundi lahat na mga kapatid, dapat ang Diyos ay iisa. So, isa lang ang Diyos natin. Next, ang kautusan nga baga ay laban sa mga pangako ng Diyos. Huwag nawang mangyari. Hindi kalaban ng kautusan ang pangako ng Diyos. Tandaan nyo hindi sila magkaaway. Ni-reframe lang siya para mas maintindihan natin. Okay? Sapagkat kung ibinigay sana isang kautusang may kapangyarihan magbigay buhay, tunay ngang ang katuwiran sana ay naging dahil sa kautusan. Galing Sabi diyan kung binigay sana ang isang kautusang may kapangyarihang magbigay buhay. Kung binigay yun na magbigay buhay. Ano sabi diyan? Tunay ngang ang katuwiran sana ay naging dahil sa kautusan. So lalabas yung katuwiran natin. Kung ganun yung nangyari lalabas diyan dahil sa kautusan. So, ibig sabihin, mentros na tinutupad mo yung kautusan, nagkakaroon ka ng katuwiran ng Diyos. Kaya lang naging problema, dahil hindi mo yun matutupad,
sasalto ang iyong katuwiran. Nagigets niyo po yung point? So nilagay siya sa atin, hindi siya panlaban sa pangako ng Lord. Yun nga mga kapatid, ang magpapakita sa atin na napakalaking biyaya talaga ng Diyos. Napakalaking biyaya. Parang simpleng ganito lang yan Parang isang taong walang kaalam-alam, mangmang siya, hindi niya alam nakakasakit na siya at nakakagawa ng kasalanan. Liban na lang na may magsabi sa kanya, masama ang ginagawa mo, nakakasakit ka na. Pero kung walang magsasabi sa kanya, patuloy niyang gagawin yun. It's either makapahamak siya o siya yung mapapahamak. Ganon yung gustong sabihin ni Saint Paul po dito. See? Kaya nilagay sa atin ang kautusan kasi likas tayong makasalanan, para sabihin sa atin na yung ginagawa mo, mali yan. Mapapahamak ka at makakapagpapahamak ka. Kaya may kautusan, tinuturuan tayo sa ganung bagay. Naintindihan ninyo, mga kapatid? Hindi siya kalaban. Kasi mangmang nga tayo Pinag-iingat tayo. Kasi kung walang, halimbawa, mga kapatid, di ba sabi sa Pilipinas, ano yung batas natin? Innocence is not excuse in the law. Hindi pwedeng hindi mo alam Hindi pwede. Ngayon, pag hindi mo alam, yung pagiging inosente mo, mga kapatid, hindi magsasalba sa'yo yun. Kasi may batas. Nakuha nyo? Halimbawa, nagmotor ka. Wala kang lisensya, wala kang helmet. Nahuli ka ngayon. May batas na nagsasabing bawal yon. Ngayon, hindi mo nasabihin doon sa nanghuli sa iyo, ay hindi ko po alam Hindi ko alam na bawal. Sasabihin sa iyo, ngayon alam mo na, pero huhulihin ka na. Nakita niyo yung simpleng analogy? Ganon din sa atin. Dahil tinuruan tayo sa kautusan, salita ng Diyos, hindi para mga kapatid, na ipamulat lang na tayo makasalanan, kundi malaman natin tayong makasalanan at tayo makaiwas sa paggawa ng kasalanan. Yun yung point ni Saint Paul. Ni-refrain niya. Kasi nga, lalo kasi tayong magpapatuloy sa kamalian. Para bagang may mga tribo sa Africa, hindi nila alam ang pagkain ng kapwa-tao ay kasalanan pala. Pero ginagawa nila yun. May tribo sa mga, anong tawag dito? Nakalimutan ko. Yung sa mga Eskimo, yung mga tribo na Eskimo, mga kapatid, kapag natutuwa sila sa bisita nila, ang pinakaregalo, mga kapatid, ng hari, yung asawa. Sa'yo lang tong asawa ko. Bukas, balik mo sa akin. Kasi nga, hindi nila alam yun But once na malaman nila, hindi na nila gagawin. Yun yung simpleng gustong sabihin ni Saint Paul. Parang bata na hindi niya alam masama manakit, lagi niyang gagawin manakit. Kasi hindi niya alam. Pero pag sinabi sa kanya, masama yan, magkakasala ka, doon siya ngayon mamumulat. So likas sa atin ang gumawa ng kasalanan, yung law ni Moses, yung law ni Lord na binigay kay Moses, yun yung magiging guide natin para tayo, mga kapatid, ay makaiwas. Pero yung batas na yon, hindi po yun naglilinis o nagpapabago sa atin. Ang naglinis at nagpatawad sa atin, nagpabago, yung Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya, sa liligtas niya sa atin, doon sa gospel. Doon tayo ngayon tumatrabaho, mga kapatid. Nakukuha niyo na yung punto? Nagigets niyo na? Ngayon, sabi dyan, sapagkat kung ibinigay sana ng isang kautusang, may kapangyarihan magbigay buhay. Tunay nga ang katuwiran sana. Okay. 22. Datapwat, kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang pangako sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo ay maibigay sa mga nagsisambara. Datapwat, kinulong ng kautusan. Pinasok niya, no? Ng kautusan, ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan. Upang pangako sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, mabigay saan? Sa mga nagsisampalataya. That's gonna be our advantage.
So, yun yung pinaliwanag ko sa inyo kanina. Wala kang magagawa. Makasalanan tayo eh. Pero salamat sa kautusan, tinuruan tayo, mga kapatid, para mamulat ko ano yung tama at mali. But it doesn't mean that if you know the law, it means, mga kapatid, you will be justified. No, it's not. It is by the work of the Lord Jesus Christ on that cross of Calvary. Doon tayo niya justified. Pero paano natin makukuha yung justification? Pananampalataya doon, mga kapatid. Susundin natin kung ano yung pinagsasabi o inuutos ng ating Panginoon. Nakuha niyo po? 23, ano yung last part dyan? Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. See? Bago pa dumating yung pananampalataya, from the very start, mga kapatid, sa mga Hudyo, kahit tayong mga Gentiles. So regardless, sa mga utos, sa mga patakaran, pero sila kasi dito, sa utos ng Lord, nakabilanggo sila saan? Sa ilalim ng kautusan na nakukulong, tayo hanggang sa pananampalataya ay ipapahayag pagkatapos. Saan sila nakalaya? When the Lord Jesus Christ came and revealed the salvation through faith. By the grace of the Lord Jesus Christ, through faith. So yung biyaya ng Lord, pananampalatayanan po natin yun. But then, yun yung kwento po natin kanina na simple lang. Nasa ilalim, nakabilanggo tayo, hindi natin alam ang ginagawa natin, mga kapatid. Nakukuha ninyo? Okay. Natapos clear natin to. Now, 24. Ito ngayon yung ating magandang bagay. Therefore, the law was our tutor to bring us to Christ that we might be justified by faith. But after faith has come, we are no longer under a tutor. Sa King James, ang nakalagay po dyan, yung King James kasi ito eh, the law is our schoolmaster to bring us to Christ. Tagalog, ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. Yun yung kautusan. Salita kasi ng Diyos din ang kautusan eh. Para ihatid tayo kay Kristo. Hindi para ipanghusga ang kautusan sa atin. Hindi para i-down tayo. Yung law, mga kapatid, na binigay niya from the very start kay Moses sa mga Israelita hanggang sa panahon nila dito sa mga Galatians, schoolmaster yan, tutor mo yan eh. Hindi mo maiintindihan kasi ang New Testament kung walang Old Testament. Hindi mo, parang ano yan eh, parang manonood ka ng pelikula, paano maintindihan, mga kapatid, ang ending? Ang kwento, kung ending na kagad ang pinanood mo. Hindi maintindihan yun. Kailangan bumalik ka sa umpisa. So yun yung schoolmaster natin. Now, etong schoolmaster natin, tutor natin, inihahatid tayo ngayon dito sa New Testament. Dito sa aral na ginawa niya. Ano ngayon yun? Pananampalataya sa biyaya na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So wala nang idadagdag doon, mga kapatid ha. Pinoint out na tayo, pinointed na tayo forward sa ating Panginoong Jesucristo. So ano yun? Yung law, ni-reveal ang kasalanan, kaya lang hindi po nagligtas ang batas. Kaya lang itong batas na ito, prepare tayo saan? Sa mas dakilang bagay. Yun yung tayo iligtas ng ating Panginoon. Halala niyo yung teaching? Pinamulat lang na makasalanan tayo. Kasi ang batas, ganun lang siya eh. Pamumulat. Parang ganito, mga kapatid. Magkasala ang isang tao, halimbawa sa Pilipinas, ano sabi ng batas? Pag ikaw ay scammer, ito parusa sa iyo. Pag ikaw manamatay tao, ito parusa sa iyo. Paparusahan ka, yun yung sinasabi ng batas. Walang pagliligtas doon. Kaya nga kahit yung mga nakulong at naging ex-convict paglabas nun, mga kapatid, kahit nakalabas na sila at yung sentensya nila ay na tapos na nila, at the end of the day, makikita mo pa rin na ang kulungan ay hindi nagligtas sa kanila. Yun yung nagparusa sa kanila. Nagetsin nyo? Ganon din dito sa ating pinag-aaralan. Ang batas, tuturuan tayo nun para mamulat tayo na ito yung mali. Kaya lang, wala nga tayong kakayanan na tumanggi sa mali.
Magagawa at magagawa mo yun. Kaya ang problema, salto tayong lahat, bagsak. Sabi ng kautusan, parurusahan tayong lahat. Walang sinabi doon, ililigtas ka eh. Parurusahan. Saan nangyari po yung kaligtasan? Yun po mga kapatid, pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Nakukuha niyo na yung pinag-aaralan? Okay pa kayo? Sige, konti na lang. 25. Last. Datapot ngayong dumating na ang pananampalataya. Dumating na ang faith sa atin. Ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Wala na tayo sa isa batas. Under na tayo sa grace ng ating Panginoon. But this grace, although ibang topic naman po ito, ayaw naman ng Lord inapaabuso ang grace. Ayaw ng Lord. Ayaw niya na babaliwalaan. Ito yung problema ng mga Christians ngayon. Ito yung problema ng ibang mga mananampalataya. Because we are under of grace, ang Lord mabait naman eh. Ang Lord maintindihan naman niya ako eh. Pag di ako nag-church, maintindihan niya ako. Yun yung mga umaabuso. Pangalawa mga kapatid, pag ganun na yung katuwiran natin, ikaw na mismo, tingnan nyo ha, ikaw na mismo ang umalis ng pananampalataya mo. Ang buhay nga natin pananampalataya eh. Tingnan nyo mga kapatid ha, napakita ko sa inyo. Sa panahon ng Panginoong Jesucristo, ang usapin dito mga kapatid, pagsunod pananampalataya. Sa pananampalatayang ito, tingnan nyo ha, kung ikaw ay nananampalataya talaga sa Diyos, ipapakita mo yung pagsunod sa Kanya. Halimbawa, ayun na nga, Sunday, sisimba ka. Pero sasabihin mo, hindi, may uunahin ako. Hindi. Naintindihan mo na ako sa Lord eh. Naintindihan mo na ako ng Panginoon. Doon pa lang mga kapatid, pinatay mo na yung pananampalataya mo. Halimbawa, ang katuwiran mo ay magtatrabaho ka. Bakit? Kasi, pag di ka nagtrabaho, mawawala yung pera, mawawala yung sahod, etc. So, doon pa lang, wala ka ng tiwala sa Diyos. Nagets nyo yung logic? Nandiyan ba kayo? So, paano ngayon yung grace na abuso dahil sa ganong katuwiran? Although, mga kapatid, mahabagin pa rin ng Diyos, pero unti-unti na mga kapatid, hindi mo na workout na maayos ang salvation mo. Doon nawawala ang kaligtasan. Kasi ang kaligtasan natin, sa grasya ng Lord, pananampalataya na natin. Kung hindi na tayo mananampalataya, dahil meron na tayong sariling diskarte o katuwiran, doon na tayo malalaglag. Nakakuha nyo na. Kaya mahalagang nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya ako, wala talaga akong ano-ano man, yung mga tao na inuuna yung kung ano-ano. Bago ang gawain ng Lord, bago ang ganito. Niwala kayo mga kapatid, pagdating ng araw, ganito kasi ako ka-bold mag-preach sa inyo when it comes to ministry, when it comes to, eto nga, yung fellowship, when it comes, pati yung mga pagpapalalim natin sa Panginoon. Ako nga, inahamon ko kayo eh. Magpalalim kayo sa Lord, gumawa kayo. Iba sa inyo, magpastor kayo mga kapatid. Maging workers kayo talaga. Kasi doon tayo tinawag talaga ng Lord. See? Mabubuhay talaga tayo sa pananampalataya. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Lahat naman nagtiwala sa Lord, hindi niya pinabayaan. Amen? Mahalaga magtiwala tayo sa Lord. Kasi minsan yung konting makukuha mo lang, nabibigay siya ng sanglibutan. Alam niyo ba kung gaano kalaki kapalit nun? Matindi kapalit nun, mga kapatid. Di man, nasa kung ano. Ito medyo nakakalungkot. May mga Christian pa rin talaga na pinipili pa rin talaga nila yung magtrabaho ng ganitong araw, pag may gawain. Diba? Alam niyo yung mga mega churches? Ito ang ginawa po nila maraming yung bini-baby ng mga Christians. Alam niyo kung bakit? Naglagay sila ng mga iba't ibang oras. Okay lang kung hindi kayo cash. Pero alam niyo ang problema, naglagay ng iba't ibang oras to accommodate people. Bakit? Kasi yung iba mga kapatid, tamad gumising ng umaga, ay sa hapon na ako magsisimba. Nakita niyo yung kabalintunaan ng mga yan. Sila na nasusunod. Sila na nasusunod. Sa atin, dumating nawa na magkaroon tayo ng service sa hapon. Pero dumating nawa dahil puno tayo. Pero yung tipong hindi naman tayo napupuno,
Tapos dalawahin natin service. Bakit? Kasi pastor, yung iba hirap talaga gumising ng umaga. Yung iba may pasok sa umaga, Hindi po pwede yun. Hindi natin papahintulutan yun, mga kapatid. Siguro, kung dumami, mag-solving kayo ng marami, mag-solving tayo ng marami. Para may lusot ka na, doon ka sa hapon magsimba. Yun yung maganda, mga kapatid. At least kahit papaano, puno na. Pero mas matalino pa rin ang Diyos. Palalakihan niya to. Para lahat kayo ulit, sama-sama. Diba? Ganun lang yun eh. Hindi ko alam pero yun lang yung tingin kong kapahayagan ng Lord. May mga Kristiyano sila na pumipili ng daan nila sa kaligtasan. Tama sabi, di ba? Naghahanap na sila ng mga guro na magtuturo sa kanila, na pumapabor sa kanilang mga sariling kita. Kaya pag pinangaralan mo sila ng katotohanan, ang tenga nila kumakati. Yan. Ang tenga nila ayaw ng makinig. May sariling ang diskarte. See? May sariling diskarte. Kahit naman ang mga mega churches, pag tinitingnan ko, hindi naman talaga normally napupuno eh. Yung mga bakante rin naman. Tapos may mga service sila, the following hours, yung iba doon nagsisimba. Liban lang doon kay Pastor Yonggi Cho, yung talaga pila. Pila talaga sa labas, nagkukos ng traffic. Ang attendance doon, mga kapatid, pumaabot ng 800,000 to 1.5 million. Hindi nila kayang i-cater yun. Kaya pumipila po sila, first come, first serve. Mainit ulo mo. Di ba? Ganun yun. Meron mo 800,000, saan pagkakasyahin yun? Masyadong marami yun. So ano yung punto doon? Hindi tayo, mga kapatid, ang mas musunod. Kasi kung tayo lang masusunod, ako masusunod, mas gagawin ko simba natin Lunes eh. Lunes. Wala akong kahihirap-hirap. Tulog tayo pag linggo. Kaya gawin natin Sabado para mag-swimming tayo tuwing linggo. Yung iba, ganun katuwiran eh, di ba? Hindi ka pupunta, bakit? May swimming kami. May company outing kami. Ba't di ka magsisimba? May birthday akong pupuntahan. Birthday? Ano kakainin mo doon? Spaghetti? Spaghetti, lumpia. Pagpapalit mo ang Diyos. May chapsuy na hindi ganong masarap. Tapos, tang orange. Nakikita mo minsan. Tapos, magchichismisan lang doon yung mga amiga mo. Hindi ka ba nahihiya nun sa Diyos? Sinabi na nga ng Lord, sumunod ka sa akin. Hayaan mong ilibing ng patay ang mga patay nila. Ilibing mo yung patay, tas patay. Doon na lang mag-iisip ka eh. Mahalaga po itong pinag-uusapan natin. Makikita nyo halaga nito, mga kapatid. Isang araw pag wala na to. Baka pag na-rapture na yung church, doon ka magpipimilit. Lord, Lord. Kahit alas 5 madaling araw, magsisimba na ako. Wala na. Huli na ang lahat. Ganda na nga ng service natin, alas 8. Napakaganda, alas 8. Alam niyo ba yung 8, mga kapatid? Alas 8. Yun, mga kapatid. Para ka lang pumapasok sa trabaho. Ako, may mga schedule, ganon. 7:50, 7 o'clock. Aalis ako nun, madaling araw. Minumotor ko yun, layo pa nun. Kung nagagawa natin yun sa sanlibutan, magkano lang ibabayad sa iyo nun? Maliit lang ang bayad. Magkano lang ibabayad sa iyo? Sasahod ka lang ng ganitong amount? Hindi ka naman makakabiling helicopter, mga kapatid. Magpapalit mo ang Diyos. See, church, eto diretsahan. Magpakatalino na po tayo. Ang labanan ngayon, patapatan, pautakan. Pautakan. Hindi na mo ka rin. Pautakan. Kung mautak ang kaaway ngayon, dapat mas mautak ka na. Dapat mas matalino ka sa kaaway. Lahat ngayon gagawin ng demonyo para pigilan ka. Walang pakialam ang demonyo kung pagpalain ka niya. Walang pakialam niya kahit i-promote ka. May mga prinomote, mga kapatid, na wala sa Lord.
nawala. Kumikita na eh. Kumikita. Maliit pa lang, kaya mo na ipagpalit ng Lord. Eh kung lumaki pa yan, eh baka hindi na kayo magkita ng Diyos. Sa maliit pa lang nasusubok na yung faith natin sa Kanya. Maliit pa lang yung binibigay sa atin. Eh papaano na mga kapatid? Kung medyo pinalaki yan, may makakadil ka, kikita ka, 1,000,000, 2,000,000. Wow. Magtiwala tayo sa Diyos. Manampalataya tayo sa Diyos. The just shall live by faith. Sa lahat ng matuwid, mabuhay tayo sa pananampalataya. Palakpakan po natin ng Lord. Mga kapatid, pray po tayo. Lord, pinupuri ka po namin sa gabing to, Panginoon. Maraming po salamat sa mensahe, Lord, na nagtumutulong, Lord, para matuwid ang pagkakamali namin, Lord, and mag-guide ang pang-araw-araw namin buhay, Lord. At Lord, diniling ko po na patawarin niyo po kami sa mga nagagawa namin kasalanan sa araw-araw, Lord, yung mga hindi namin sinasadya at yung mga sinasadya namin, Lord. At Lord, pinapanalangin ko po, Lord, na ingatan niyo po kami, Panginoon, sa araw-araw, Lord, and bless niyo po ang bawat isa dito, Lord, at ingatan niyo po kami sa pag-uwi. Yun lang po. In Jesus' name, Amen.